Okay, magandang gabi po, magandang araw kung nasa man po kayo naroroon at maya payaldo po kayuman. Gusto kong pag-usapan natin nang mabilis lang kasi ayaw kong gumawa ng mga long videos dahil kasi mas prefer ko itong mga short videos lang. Some insights about kung saan nanggagaling talaga ang corruption. Sasabihin ko sa inyo dahil ako ay nanggaling sa DPWH 40 years ago at alam ko kung ano yung kalakalan dyan at alam ko kung saan nanggagaling at kung paano nila dinuluto ang lahat. Alam ko yan. I know some senators and one senator and one congressman. Nakakilala ko sila personally and I know nakakilala din nila ako personally. But hindi ko na sasabihin kung sino ako para sa kanila dahil walang connection. I mean, gusto kong malaman nyo na ito ay partly tama din si Mayor Magalong. Pero sasabihin ko sa inyo, hindi nanggagaling sa contractor ang corruption. Nanggagaling sa House of Representatives at sa Senate. Sinasabi ko sa inyo, panahon pa noong 1960 nang ibigay ang PDAF. Noong panahon pa ng mga Amerikano nang ibigay ang PDAF sa mga lawmakers para ibigay sa kanilang mga constituent districts ang itong pondo na to para sila na ang bahalang mag-manage yun sa mga pondo na yan. Until 1922, yan, ipinanganak ang PDAF. Natapos ay pinaglaruan ng mga lawmakers hanggang sa naging illegal siya para sa Supreme Court at dahil nag-aklas ang mga tao. Kung natatandaan niyo yung panahon ni Janet Napoles, yun po ang end ng PDAF na ginawa naman ngayon ng GAA, General Appropriations Act. Kumbaga, pinalitan lang yung gamit. Pero it's just the same banana. So, dito, niluluto ng mga lawmakers, congressman at saka senator. Una, yung mga congressman muna, pagkatapos ay pupunta yun sa Senate, pagkatapos ng Senate magkakaroon ng BICAM para doon sila maglalagay ng mga insertions or whatever. No? For now, we are talking in particular sa budget ng public works and highways. But, sinasabi ko sa inyo kahit ibang mga, sigurado ako na meron silang way kung paano nila ginagawan ito ng depende sa kanilang interes. Kung halimbawa yung isa ay doktor, alam niya kung ano yung gagawin niya. Yun. But ang very rampant is about the public works. No? Anyway, ito ang nangyayari dito, ang DBM ibibigay niya yung mga proposed projects, no? With the proposed budget. Pag-aaralan ngayon ng pero ang totoo nito, hindi yung pinag-aaralan ng Congress. Ang pinag-aaralan ng sa akin, nasa ng akin dyan, nasa ng akin dyan, nasa ng akin, kulang ito, konti ito, dagdagan mo naman, ganyan. Oh. Pero at least, nakukuha na nila kung magkano yung kanila, kung alin ang kanila, nakikita na nila. And now, alam na nila, habang niluluto yung budget sa Congress at saka sa Senate, ay naghahanap na sila ng mayroon akong ganitong project. So, more or less, kung may 30% ako, mayroon akong ganitong pera. Ay, okay na sa akin yung 20%. O siguro 15%, okay na sa akin. Para lang hindi masyadong mahalata. Pero meron talagang mga greed people. Meron talaga. Okay. Now, itong mga na to, pumapangalawa na lang dyan ang mga contractors. Kasi ang mga contractors dyan, posibleng dami lang ng mga lawmakers or posibleng kamag-anak nila para sila na, sa kanila na yung mga pera, kumbaga. Now, pertaining to the flood control sa nangyari ngayon tungkol sa naging problema nila Jinggoy Estrada at saka ni Joel Villanueva. Hindi ko sinasabi sila dahil hindi pa sila proven guilty. But, let's say, na sila? Mayroon silang, sa kanilang pagka-indict, mayroon na silang involvement, sabihin na natin. Ang problem nila with these particular contractors,
na alam natin na nagkaroon ng ghost projects ay pinabayaan nilang gumawa ng mga ghost projects. Siguro, pagkakuha nila ng mga 30% nila, o sige, bahala na kayo dyan, gawin nyo kung ano yung gustong gawin. O, kaya ganun ang ginawa nitong mga district engineers, assistant district engineers, or whatever. Ganun ang nangyari. Pero merong ibang mga lawmakers na gumagawa naman sila. Kaya lang, siguro, hindi na lang nila masyadong minamaximize yung kanilang SOP. SOP, standard, para sa akin, standard obligation procedure. Hindi siya standard operation procedure. Kaya ganun ang nangyayari. Isa pa, ang nag-aano sa akin kung bakit yung mga district engineers na na-indict ngayon, sila Alcantara, sila Bryce, bakit? Bakit sa tingin nyo, gaano ba sila yaman na dating mayaman sila na kung magsusugal sila at magpapatalo sila ng gano'n? Actually, that is one way of money laundering. Ipapatalo nila from cash to chiefs, tapos from chiefs to cash. Pansinin nyo yung linahad ni Senator Lacson na from cash to chiefs ay mas mababa kaysa dun sa chiefs to cash. Bakit? Kasi wash na yung pera from chiefs to cash. Wash na yon. So, sila sila Alcantara dyan, kunwari lang sila nagsusugal. Patalo na ng patalo. Pagkatapos, yung bigla silang mananalo, ang kanilang kumbaga, magpapatalo silang 300 ngayon. Bukas na 300 again, and then 300 again, edi 900 million na yon. So, minsan, bigla na lang silang mananalo. Mahigit 100 million or less than 900 million. Ang ibig sabihin nun, na-wash na. Kung konti man sa 900 million, siguro mayroon na ding percentage yung casino. Kaya ganun. Kaya pag-aralan yung mabuti kung ano yung style na ginagawa nila. Ako hindi ako naniniwala na sila Alcantara, sila Jay Mendoza, at saka sila Bryce, sila ay nagpapatalo ng ganun. Hindi. Para sila yung magpapatalo, para ipasok nila yung pera dyan sa loob ng casino, and then bigla na lang silang mananalo, which is siguro yung total ng kanilang from 300 ngayon, 300 ngayon, 900, siguro mga 850 million, ay bigla nilang mapapanalunan. Yun, kasi wash na yun. That is from chips to cash. So, wash na yun. And that is a form of money laundering. Pansinin po ninyo yun. Pansinin niyo, yun ang kanilang isang strategy kung paano silang mag-wash ng pera. Hanggang dito muna po ako, no? At iiwan ko po kayo ng isang tanong na kung ano po sa inyo, para sa inyo ang dapat natin gawin para ma-resolve natin itong problema na to. At kayo na po ang bahalang humusga. Kayo po ay aking inaanyayahan pa rin sa susunod kong mga videos, no? And if you like this kind of videos, please like, share, and subscribe po. Comment also if you want. Thank you very much.